Nababaliw ka na ba? Kahit sa huling pagkakataon Angeli gusto kong masilayan ang asawa ko. Simula kasi nung nakarating kami ng Amerika wala nang tigil ang bunganga niya kakasermon sa akin. Naiintindihan ko ang galit niya pero sana pagbigyan niya ako kasi yun lang din ang kaligayahan ko. Nandito kami sa isang hotel sa Amerika, si Angeli ang gumastos ng lahat kahit may inis pa rin siya. Hindi ko rin kasi nadala yung mga naipon kong pera dahil na hospital nga ako. Kapag nakita mo na siya masasaktan ka na naman, ano ba Erlinda? Isipin mo naman ang sarili mo pati na ang baby mo. Napahawak naman ako sa medyo umbok ko na tiyan at mapait na napangiti. Sa huling pagkakataon Angeli, pagbigyan mo na ako, alam ko yun din ang nais ng anak ko. Dahil kahit sa huling pagkakataon, gusto ko pa rin makita ang asawa ko na masaya kasama ang taong mahal niya. Ilang araw namin hinanap kung saan tumutuloy si Georgia dito at sa isang village siya nakatira. May isa kaming napagtanungan na kakilala niya, at ang sabi sa amin may asawa daw si Georgia na gwapo at mayaman. Hindi ko na lang sinabi na ako ang asawa ng kasama niya, pero hindi ko na tinuloy dahil wala na ring saysay pa yun dahil maghihiwalay na rin naman kami. Hindi pa handa, oo naman, makita ko lang siya masaya na ako. Tumango sa akin si Angeli at hindi na nagsalita pa. Alam ko kasing nag-aalala siya sa akin, alam niya kasi kung gaano ko kamahal si Boris mula noon hanggang ngayon, at alam niya rin kung gaano ako nangungulila sa kakambal ko. At ang naging buhay ko kasama ang pamilya ko, nandito na tayo. Napatingin ako sa hindi kalewang bahay, hindi man siya malaki pero mahahalata mong purong pagmamahal ang nakatira. Bes, ano ka ba, baka makita ka dyan. Nagpunta ako sa tapat ng puno ng bahay ni Georgia na may kalakihan at doon ako nagtago, naglagay ako ng mask at nagsuot ako ng jacket para hindi ako makilala. Ilang minuto pa ang itinayo ko hanggang sa may lumabas na bata sa bahay na yon, lumakas ang pintig ng puso ko nang masilayan ko yung bata. Iba ang kaba ng puso ko nang makita ko siya, hindi ko lang maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko para sa bata. Cedric, mas lalong lumalakas ang pintig ng puso ko nang marinig ko ang boses na yon. Ang boses ng nagpapaganda sa pandinig ko. Nandito ako Dad. Sumilip ako ng kaunti at doon na tuluyang tumalon ang puso ko nang masilayan ko muli ang mukha ng taong pinakamamahal ko. Napangiti ako kasabay ng pagluha ko, at ang pagdurog ng puso ko nang makita kung gaano siya kasaya kalaro ang anak niya. Napahawak ako sa tiyan ko at bahagyang hinimas ito. Baby, nakikita mo ba ang daddy mo? Ang gwapo niya Ngayon ko lang nakita ang totoong ngiti niya. Mahal na mahal ko yan baby at sana pagdating ng araw wag kang magtatanim ng galit sa daddy mo dahil wala siyang kasalanan sa nangyari sa atin. Nakangiti lang ako habang pinapanood ko ang mag-ama na naglalaro sa may labas ng bahay nila. Magiging ganyan ka rin kaya kasaya Boris kapag malalaman mong magkakaanak na tayo? Makikita ko rin ba ang bawat luha at ngiti mo kapag nasilayan mo ang anak natin? Sana hindi ko na lang nalaman ang lahat, sana kahit kasinungalingan lang ang lahat sa atin. Babaliwalain ko wag ka lang mawawala sa tabi ko, pero kasi hindi ako selfish na tao Boris. Kaya kung magsakripisyo para sa ikaliligaya ng taong mahal ko. Nawala ang ngiti ko nang makita ko na ang babaeng mahal ng asawa ko. Babe, anak. Nandyan lang pala kayo, halina kayo kakain na tayo. Para siyang anghel sa labas pero demonyo kapag wala si Boris sa harap niya. Napakuyom ang mga kamao ko nang maalala kung bakit nagalit si Boris sa akin nung college kami. Dahil yun sa kanya, dahil yun sa pagpapaawa niya. At kung bakit napilitan akong magpunta ng bar kasama si Arminda at yung araw na yun kung saan namatay ang kakambal ko. Akala ko mabait siya pero puro lang pala ako akala, kasi ang hindi ko alam na mas masahol pa pala ang ugali niya sa hayop. Napakagandang pamilya, napatayo ako ng tuwid nang marinig ko ang boses ni Angeli sa gilid ko. Hindi ko siya masisisi kasi alam niya ang ugali ni Georgia una pa lang. Hanggang ngayon mukha pa rin siyang pera, at ito namang si Boris at talagang binuntis pa niya, ha? No bes, dapat sinusugod ang babaeng yun? Pumayag na maging kabit para hindi mawala si Boris, I swear mapapatay ko yan. Angeli please, hindi, makinig ka, ano ba Erlinda? Nasasaktan ka na pinagpapatuloy mo pa, matalino kang tao Erlinda,
Kaya alam mo kung kailan ka titigil. Isipin mo naman ang sarili mo kaysa sa gago mong asawa, harap-harapan ka na niyang niloloko. Napayuko naman ako at tuluyan na akong napahagulgol dahil lahat ng sinabi niya, tama pero kasi. Angeli, kapag mahal mo ang isang tao gagawin mo ang lahat para lang maging masaya siya. Yun ang ibinigay ko sa kanya. Okay na ako ang masaktan kaysa siya pa. Kasi ako buong buhay ko walang nagmahal sakin maliban sa inyo ni kuya at ng kakambal ko. Si Boris rin nagbigay ng lakas sakin para magpatuloy sa buhay kaya kahit nasasaktan na ako tinitiis ko kasi mahal ko siya. Lamambat naman ang mukha niya at napapailing sa akin. Pero bes maling-mali tong ginagawa mo mas lalo mo lang sinasaktan ang sarili mo. Hayaan mo muna akong masaktan bes hanggat kaya ko pa, titiisin ko. Umuwi muna tayo sa hotel gusto ko na rin munang magpahinga. Nginitian ko siya bago ako sumakay sa sasakyan niya. Habang nandito pa ako sa Amerika, sisilayan ko araw-araw ang asawa ko. Kahit sa huling sandali, 1 buwan na kaming nandito sa Amerika at halos ganun lang ang routine ko araw-araw ng pananatili namin dito. Araw-araw kong pinupuntahan si Boris at halos araw-araw ko rin siyang sinusundan para lang malaman ko kung ligtas ba siya sa mga pupuntahan niya. At araw-araw rin ang panay na sermon sa akin ni Angeli dahil alam ko namang naiinis na talaga siya sa akin. Kasi nung 1 linggo pa niya akong inaaya na umuwi kami ng Pinas pero hindi ako pumayag. Kasi alam ko na rin naman na ito na ang huli, pagkatapos ng araw na ito ay ang pagtatapos ng relasyon namin ni Boris. May nakausap na ring abogado si Angeli para sa pag-aayos ng annulment paper namin ni Boris. Ang naging college friend namin ni Angeli noon at nabawi rin ni Angeli ang ipapadala ko dapat na sulat kay Boris noon kay attorney. Laking pasalamat ko talaga na sa wakas makakarating ang huling liham ko sa kanya. O saan ka pupunta? Isa lang ang masasabi ko. Si Angeli ang pinaka-best sa akin na kaibigan. Siya yung karamay ko sa lahat ng bagay. Kahit minsan naiinis o nagagalit na siya sa akin pero kahit na kailan hindi niya ako iniwan. Simula nung nawala ang kakambal ko, siya na yung tao dumamay sa akin mula noon hanggang ngayon. Kaya malaki rin ang pasasalamat ko sa kanya. Kudlit tandang padamdam. Arminda, masaya ka ba sa nakikita mo ngayon? Gaya ng sinabi mo magpapakatatag ako, maging matapang ako, mahal na mahal kita and I miss you my one and only sister, hinding-hindi ka mapapalitan sa puso ko. Napapikit ako at dinama ang malakas na hangin na yumayakap sa akin at pinupunasan ang mga luha ko na kanina pa pala tumutulo. Bes, halika na, tawag sa akin ni Angeli. Ito na ang huling pagkakataon ko na masisilayan kong muli si Boris. Pagkarating namin sa village agad din akong bumaba at nagpunta sa dati kong pwesto kung saan ko sinisilayan ang asawa ko. Nakatingin lang ako sa bahay ni Georgia at kinabisado ang bawat anggulo nito. Napadako ang tingin ko sa bintana sa taas at natigilan ako nang makita ko ang 2 tao na naghahalikan. Ang asawa ko at ang mahal niya, na para bang sabik na sabik sila sa isa't isa na parang ayaw nilang bitawan ang isa't isa. Erlinda, nag-aalalang tawag ni Angeli sa akin, napapikit ako at sinenyasan siyang ayos lang ako na hindi na dapat siya mag-alala sa akin. Hintayin na lang kita sa kotse, tumango lang ako sa kanya at narinig ko na lang ang yabag niyang papalayo. Bumalik ulit ang tingin ko sa kanila at saka mapait na ngumiti, at napahawak ako sa dibdib ko. Sumisikip at unti-unti akong nilalamon sa sakit, akala ko makakaya ko na. Akala ko matatanggap ko na, hindi pa pala, napakapit ako sa puno at halos indahin ko ang sakit sa dibdib ko. Pinipilit kong huminahon dahil ayokong mag-alala sa akin si Angeli. Kayanin mo Erlinda, matatag ka, nang guminhawa ang pakiramdam ko, umayos ulit ako ng tayo at inayos ang jacket na suot ko at saka ako muling napatingin sa bintana. Sana maging masaya ka na Boris, pinapalaya na kita. Habang nakatanaw ako sa kanila, ganun na lang ang gulat ko nang napunta sa gawi ko ang tingin ni Boris kaya natigilan siya, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam, habang nagkakatitigan kami halos matunaw naman ang puso ko, hindi ko alam kung paano ko siya natititigan ng matagal. May binulong siya sa babae at biglang umalis ito sa harapan niya. Huminga ako ng malalim dahil lumalakas ang pintig ng puso ko. Bigla na lang siya nawala sa paningin ko at narinig ko na lang ang pagbukas ng pintuan ng bahay nila, at nang makita ko siyang nakatitig pa rin sa gawi ko.
Napasandal ako sa puno at bahagyang umatras para hindi niya ako tuluyang makita. At ganun na lang din ang pasasalamat ko nang makitang pumasok muli siya sa bahay kaya nakahinga ako ng maluwag. Muli akong sumulyap sa bahay at ganun na lang manlaki ang mga mata ko nang makitang nakasilip siya sa bintana at seryosong nakatingin dito. Ito na ang huli Erlinda dahil alam mong hindi na kayo muli pang magkikita. Kaya ilang beses pa akong nanatiling nakayuko hanggang sa nagpasya na akong tanggalin ang mask ko, at ibinaba ko ang hood ng jacket ko at saka ako nag-angat ng tingin sa kanya. Ilang segundo pa kaming nagkatitigan bago manlaki ang mga mata niya, at nanigas sa kinatatayuan niya at hindi malaman kung ano ang gagawin niya, pero ngumiti lang ako sa kanya at kumaway. Paul, mahal ko, bago akong mabilis na umalis sa kinatatayuan ko, at marahan na tumakbo papunta sa sasakyan ni Angelique, at dali-dali akong sumakay nang makitang hahabulin niya ako. Hindi na nagtanong si Angeli at dali-dali niyang pinaharurot ito palayo sa mahal ko. Nakita ko sa side mirror na sinuntok ni Boris ang puno kung saan ako nakatayo kanina. Sana wag siyang magalit sa sarili niya, dahil wala siyang kasalanan. Napapikit na lang ako at napasandal na lang, Paul, mahal ko. Sana maging masaya ka na ngayong pinalaya na kita. Tulala lang akong nakaupo dito sa eroplano pauwi ng Pinas, hanggang ngayon iniisip ko pa rin ang mga nangyari kanina. Gusto kong isipin niya na namamalikmata lang siya at nagkakamali lang siya nang nakita. Ayoko nang makigulo pa sa masayang buhay ni Boris kasama ang babaeng mahal niya. Ayoko rin na isipin niyang may kasalanan siya, ayokong magsisisi siya sa mga nagawa niya dahil ako, naiintindihan ko lahat na hindi talaga kami para sa isa't isa na hindi ako ang babae na para sa kanya. Bes, ayos ka lang ba? Napakurap ako at napatango na lang kay Angeli. Kanina ka pa kasi walang imik dyan, ni hindi mo nga naramdaman na nasa Pilipinas na tayo. Ayos lang ako, kakayanin ko ito, at sa paglabas namin dito, ito na ang panibagong buhay para sa akin at para sa magiging anak ko. Pero hindi yun ang panibagong buhay kung hindi panibagong pagsubok na dadating sa buhay namin ng anak ko. Ano? Napalingon ako kay Angeli na may kausap sa phone na para pang natataranta siya. Do something, wala siyang kasalanan. Agad na lumapit sa akin si Angeli na akmang hihilahin na niya ako nang may humarang na pulis sa amin. No, this can't be, bulong ni Angeli at halos mang iyak-ngiyak siyang nakatingin na naguguluhan naman ako sa kanya. Ikaw ba si Mrs. Erlinda Escudero Tomasio? Tanong sa akin ng isang pulis. Kahit nalilito ako nagawa ko pa din siyang sagutin. Ako nga ho, anong kailangan niyo sa akin? Inaaresto ka namin sa salang pagnanakaw sa Escudero at sa salang pagpatay kay Miss Arminde Escudero, sambit ng pulis sa harapan ko at agad akong pinusesan. Napatingin ako kay Angeli na umiiling sa akin dahil miski siya hindi rin mapakali. Ano bang sinasabi nila? Wala akong maintindihan. Teka lang, hindi ko kayo maintindihan, naiiling na sambit ko sa kanila at binabawi ko ang pulsuhan ko sa kanila kahit napansin ko lahat ng tao sa airport nakatingin at pinapanood na kami. Inaaresto ka namin sa pagnanakaw at sa pagpatay kay Miss Arminde Escudero, maraming ebidensya na ikaw ang tinuturong salarin, seryosong saad ng pulis sa akin at bahagya na niya akong hinila pero hindi ako sumama. Wala akong alam sa sinasabi niyo, wala akong kasalanan. Oo nga, wala siyang alam, walang kasalanan si Erlinda dito, sagot naman ni Angeli, at marahan niyang tinulak ang pulis na may hawak sa akin at saka siya humarang sa harapan ko. Sumama ka na lang sa amin Mrs. Tomasio nang matiwasay at sa hukuman ka magpaliwanag, at akmang hihilahin ako nang humarang ulit si Angeli. Wala akong ninanakaw, pamilya ko ang nagmamay-ari noon at lalong-lalo na hinding-hindi ko mapapatay ang kakambal ko, maniwala kayo sa akin. Wala akong kasalanan, umiiyak na sambit ko sa kanila. Sa hukuman ka magpaliwanag, naiiritang sambit sa akin ng pulis, at marahas na niya akong hinawakan sa braso para hilahin papasok sa mobil. Umiiyak akong lumingon kay Angeli na hindi malaman ang gagawin. Angeli, wala akong kasalanan, wala akong kasalanan. Naniniwala ako sa iyo, gagawa kami ng paraan para mapawalang sala ka. Bakit nangyayari sa akin ito? May kasalanan nga ba ako noon para parusahan ako ng ganito? Nalalaya na nila akong maglakad, at muli akong tumingin kay Angeli na nagpupumigla sa hawak ng pulis.
Erlinda, gagawa kami ng paraan, maghihintay ako Angeli. Bago kami sumakay sa sasakyan, narinig ko pa ang boses ni Kuya. Erlinda, lumingon ako sa kanya at bumitaw ako sa pagkakahawak sa akin, at tumakbo ako palapit kay Kuya at niyakap siya. Nasa tabi niya si Ate Cheska na humagulgol sa tabi niya. Kuya, natatakot ako. Paano kung habang buhay akong makulong? Paano na ang baby ko? Kuya, humahagulgol na ako ng iyak kay Kuya na humigpit naman ang yakap sa akin. Gagawa ako ng paraan, manalig at magtiwala ka lang sa akin, okay? Makakalaya ka, pinapangako ko yan sa'yo. Bulong niya sa akin at pinaghahalikan ang ulo ko. Kuya, bakit? Bakit ako pa? Wala akong kasalanan, Kuya. Hinding-hindi ko pagnanakawan ang sarili kong pamilya. At mas lalong hinding-hindi ko mapapatay ang kakambal ko. Biktima lang din ako. Umiiyak na sambit ko sa kanya. At kumalas siya sa akin at hinawakan ako sa magkabilang braso. Listen to me, Erlinda. Naniniwala ako sa iyo, kaya sana magtiwala ka sa akin na may lalabas kita ng kulungan. Hintayin mo ako. Naiiyak na sambit niya sa akin. At muli akong niyakap. Napatakip naman ako sa bibig at umiyak lang ng umiyak. Pasensya na, Mr. Escudero, kailangan na rin namin dalhin ang kapatid niyo. Kumalas na ako sa yakap ni Kuya at pinunasan niya ang mga luha ko at hinalikan ako ng mariin sa noo. Susunod kami dun, tumango lang ako sa kanya kaya napatingin siya sa mga pulis. Ingatan niyo ang kapatid ko, buntis siya at kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, alam niyo na ang gagawin ko sa inyo. Makakaasa ka, Mr. Escudero, at maingat na hinawakan ako ng mga pulis bago ako sumama sa kanila. Nilapitan ko si Ate Cheska na kanina pa iyak ng iyak. Nginitian ko siya at hinawakan sa dalawa niyang kamay. Ate, ikaw na ang bahala sa kuya ko, sana ingatan niyo mga sarili niyo, huwag na kayong mag-alala sa akin, kakayanin ko ito. Nilapag ko ang palad ko sa bilugang tiyan ni ate at bahagyang hinimas ito. Sayang hindi ko siya masisilayan sa una niyang silang. At narinig ko na naman ang hikbi ni Ate Cheska, pilit nang umiti lang ako at pinunasan ko ang mga luha ko. At niyakap ako ni Ate Cheska, nasa panig mo ang katotohanan, nasa panig mo kami, huwag kang sesuko. Hihintayin ko kayo, at tuluyan na akong sumama sa mga pulis. Arminda, I need you now, hindi ko alam kung kakayanin ko pa nga ba. Mga sir, pwede bang dumaan muna tayo sa sementeryo, pagkatapos nun sasama na ako sa inyo. Nagkatinginan naman sila at marahang tumango kaya napangiti ako sa kanila. Maraming salamat po, natahimik na ako at tumingin na lang ako sa bintana at lumuluhang nakatingin sa langit. Mukhang hindi na talaga tayo pagtatagpuin ng tadhana, Boris, mukhang pinagkakait yun sa atin. Napahawak ako sa tiyan ko at bahagyang hinimas ito, baby. Kaya natin ito. Hindi ba, pagsubok lang ito, malalampasin din natin ang lahat ng ito. Hindi tayo susuko. Tama, pagsubok lang ito, hindi ko dapat sakuan ito. Lalaban ako hindi para sa akin kung hindi para sa mga taong naniniwala sa akin.